Minimum wage earner ka ba? Are you earning 695 pesos per day or lower? So I've been receiving comments na ang dali kasi sa'yo mag-advise about financial. Kasi yung sahod mo or kinikita mo malaki. Pero paano naman kami na mga kumikita ng minimum wage? Pero just so you know guys, I also started sa minimum wage. Just like you guys. Mas mababa pa nga sahod ko doon, 12,000 per month. Less the tax pa. Kasi during my time, taxable pa yung 12,000. At least ngayon hindi na taxable, diba? I just wanted to let you know na hindi ka tamad, hindi ka mahina, at lalong hindi ka kulang. Ang pinakakulang lang talaga dito is number one, sistema. Number two, direksyon. Number three, opportunity. Sige, pag-usapan natin yung realidad. Kung 695 pesos ka per day, times 26 days, so humigit kumulang mga nasa 18,000 ka every month. So pag binawas mo yung pamasahe, pagkain, kuryente at tubig, renta, load, internet, tapos may sinusuportahan ka pang family, eh, talagang walang natitira, kulang pa. Kaya sa totoo lang hindi naman totoo na mag-ipon ka lang, yun yung sagot. Hindi rin totoo na, sipag lang, lalo na kung mali yung direksyon. So, as a Filipino, paano magbabago yung buhay mo? Madalas ako nag-e-encourage dito sa social media na magnegosyo ka, take risk, experience, expose yourself. Pero guys, there's nothing wrong with being an employee. 10 taon din ako naging empleyado. Pero alam nyo guys, ang pinaka-delicate dyan is kung isa lang yung pinanggagalingan ng kita mo. So, ang pinakakailangan mong unang shift dito is hindi yung pera, hindi yung sahod, hindi yung wage mo. Pinakaunang kailangan mag-shift dito is yung mentality at mindset mo. Ask yourself, kung ganito pa rin ba yung sahod ko after 5 years, okay lang ba sa akin? Kasi kung yung sagot mo is hindi, then very good ka dyan. Kasi ibig sabihin nun, gising ka na. Yan. So ngayon, if you are working as an employee, gamitin mo yung trabaho mo na yun as puhunan. Yung trabaho mo ngayon, pambayad ng bills, pang-survive, pampondo sa next move mo. So, kumbaga hindi puwede na yan yung final destination mo. So, kahit na 695 pesos ka lang per day, puwede ka pa ring mag-aral after work. Kasi guys, kailangan mo mag-ipon ng kaalaman, ng knowledge. Kasi kailangan mo ma-prepare yung sarili mo at makadagdag ng skill. So, hindi kailangan ng pera dito. Kailangan mo talaga dito ng dedikasyon. Hindi puwede na after mo magtrabaho, didiretso ka pa uwi, and magsa-cellphone ka, mag-scan na lang sa TikTok, sa Facebook Reels. Hindi gano'n guys. Kailangan, say for example, pauwi ka, sumakay ka sa LRT, nakaupo ka, gumagamit ka ng cellphone mo. Yung time na yun, no, kung 1 oras yung biyahe mo, yung 1 oras na yun, gamitin mo yun, manood ng mga valuable contents. Yung makakadagdag sa knowledge at skills mo. Para at least yung 1 hour na travel time mo from your work papunta dun sa bahay, productive ka, meron ka na-gain na additional knowledge. Wala kang binayaran dun. Meron kang internet, yes, ginagamit mo naman internet kahit naman hindi ka nag-aaral eh. Siguro yung load mo na lang, yun na lang pinakapuhunan mo dyan. Depende kung ano exactly gusto mo na aralin o madagdag sa skill mo. So, say for example, nasa isa kang industriya ng construction. Construction worker ka. So ngayon pwede mong panoorin is yung mga related sa currently ginagawa mong trabaho ngayon. Yung mga ginagawa ng mga boss mo, yung ginagawa ng mga foreman. Ano yung ginagawa nila? Ano ba yung iniisip nila? Ano, how they manage their business? Panoorin mo sa social media, ano ba yung mga ginagawa nila, ano ba yung mga kinakailangan nilang mga tools. So, kumbaga, expose mo yung sarili mo by watching videos para at least no bayad, no puhunan. So, through this, hindi mo naman kailangan mag-resign agad. Ang pinakakailangan mo lang talaga is maghanda. So, kung empleyado ka doon for the past 5 years, imaginein mo kung 5 taon ka doon, na paulit-ulit mong ginagawa, pauwi ka, papunta ka sa trabaho, nanonood ka ng mga valuable videos, wala kang binabayaran, pero may nagigain ka ng knowledge, additional skill, eh you are preparing for yourself for the next move. Next is expose mo yung sarili mo dun sa mga taong gusto mong maging. Say for example, ang next move mo ay gusto mo maging foreman ka naman, ayaw mo na nandun ka lang na naghuhukay. Dumikit ka sa foreman mo at alamin mo ano yung mga ginagawa niya, paano siya napunta dun, saan siya nagsimula. I-inspire mo yung sarili mo. Yun, walang bayad yun. I-expose mo yung sarili mo and then gawin mo yung mga sa mga kapitbahay mo. Say for example, nasira yung kubet nila sa bahay nila, gawin mo ng libre. Kaya yung kaibigan mo, yung kamag-anak mo, nasira yung bubong, gawin mo ng libre, yung labor. Hindi dahil gusto mo magpaubuso, hindi. You just wanted to increase your skills, yung kaalaman mo. Ganito pala yun. Okay, ganyan pala yun. Ganito pala. Libre lang din yun. Pero nadagdagan ka ng experience, nadagdagan ka ng exposure, nadagdagan ka ng skill. Hindi lang applicable to sa mga construction worker. Kung say for example, nagtatrabaho ka sa karinderya as tindera. Tignan mo yung mga nagluluto. Paano sila nakakapagluto ng ganong kasarap?
Tapos kaibiganin mo yung may-ari nung, karenderya niyo, yung si ate, ganyan, 'di ba? Close mo siya, alamin mo paano siya nagsimula. Malay mo nagsimula lang din siya as tindera, tapos natuto siyang magluto hanggang sa nagtayo na rin siya sarili niyang karenderya, 'di ba? So, applicable yun sa lahat. So, hindi mo kailangan ng pera, malaking pera dito. Kailangan mo lang talaga maghanda sa next move mo. Kasi honestly guys, hindi mo kailangan magsimula agad ng business. Kasi maraming nalulugi dun sa mga, "Gusto ko mag-business agad, kasi dun ako yayaman." Kasi ang question diyan, number one, marunong ka magbenta. Number two, marunong ka ba mag-handle ng pera? Number three, marunong ka ba mag-decide? Kasi kung wala pa, skill muna. So, kung minimum wage earner ka, ano ba mga skill na pwede mong alamin? Puwedeng mga online skills, lalaki ng sahod niyan. Yung pagko-content, oh, dami ko nakitang mga success stories na from rags to riches talaga sila by just doing content. Pero kung say for example, mahiyain ka talaga, ayaw mo nilalabas yung mukha mo sa camera, puwede kang mag-virtual assistant. Puwede sa editing, puwede sa sales. You have your phone, you're using your phone, you can utilize your phone. Mga technical skills, sales and communication, 'di ba? O kahit nga trading, puwede mo aralin ng libre 'yan, eh. Kasi may demo account 'yan. Puwede kang mag-trade ng fake money. Kasi alam ko masipag ka, pero kasi hindi sapat yung sipag. Kailangan meron ka ring value na naibibigay sa iba. And also, 'wag kang aasa sa mga overtime. Kasi kung mag-o-OT ka, pagod lang 'yan. Lalo na kung OTY 'yan. 'Wag kang mag-o-OTY. Meron nga akong kilala, eh, street sweeper siya. So, naglilinis siya sa daanan, ganyan. So, ngayon linis-linis sila sa Marikina 'to. Kasi sa Marikina talagang mahigpit, kailangan nililinis nila bawat mga candy dun, bawal dura-dura dun. So anyway, ngayon, itong street sweeper, parang binabayaran sila per hour. So ngayon gusto niya kumita ng at least ₱1,000 sa isang buong araw, kaso lang hindi kaya ng katawan niya. Kasi matanda na rin siya, kaso nga lang kailangan niyang kumayod kasi kailangan niya ng ₱1,000 para pang-provide sa family niya. So ngayon nakaisip siya ng way kung paano siya kikita nang hindi siya kailangan mapagod at ma-exhaust yung katawan niya. So ngayon, meron siyang mga nakita na kakilala na tambay lang sa ano nila, dun sa area nila. Tinanong niya, "Gusto niyo bang kumita ng 20 bawat oras ta's lilinisin niyo lang 'tong area na 'to?" So ngayon, ginawa niya, pinalinis niya, half-half sila. So yung gumagawa dito is meron siyang kita na ganito, tapos sa kanya yung kalahati, and then meron pa siyang kinuha na maglilinis dito, sa kanya yung kalahati. So ngayon, meron ng mga ibang tao, oras ng ibang tao na nagtatrabaho para sa kanya, kinikita niya pa rin yung 1,000 na hindi siya napapagod. Ang tawag dun ay leverage. You are leveraging the time of other people. Kasi kung mag-o-OT ka lang naman, tapos ang increase mo lang naman is ₱20, oo, mag-isip ka. Next that you also have to consider is kailangan marunong ka humawak ng pera kahit onti lang 'yan. Kasi for some people, magba-budget na lang ako kapag malaki na yung pera ko. Guys, always remember, hindi mahalaga kung malaki or maliit yung kita mo ngayon. Ang pinakamahalaga diyan ay marunong kang humawak. So ano ba pinaka-basic rule diyan? Huwag mong ubusin lahat. Katulad ngayon, nag-13th month pay kayo, nakuha niyo yung buong straight na sahod niyo na isang buwan. Huwag mong ubusin lahat. Iwasan mo rin umutang para sa luho mo. Lagi mong unahin ang knowledge, ang kaalaman bago ka gumastos. Kahit ₱20 pa yan, ₱5 pa yan, ₱50 pa yan, malaking bagay na yan. Kasi guys, ang taong marunong humawak ng ₱500, kayang humawak ng ₱500,000 pag dumating yung pagkakataon. Tsaka sobrang habaan mo yung pasensya mo. Hindi mo kailangan instantly ano ka na, yayaman ka na tomorrow. 'Pag nag-content ako ngayon, dapat bukas milyonaryo na din ako. Kasi guys, hindi naman magbabago yung buhay mo after 1 month, after 3 months, or kahit nga taon pa, eh. Pero guys, kung consistent ka sa pag-aaral, sa disiplina, sa tamang desisyon, kahit 1% per day pa na growth 'yan. Imaginin mo kung 1% growth per day, you have 365% growth in a year. So, 'wag kang mag-worry kahit growth mo lang is 1%, basta consistent ka lang. So, ang pinaka-message ko lang sa inyo, hindi ka po pinanganak para mag-antay lang ng sahod, magbilang ng kulang, or mabuhay para sa bills. Meron kang kakayahan, may binigay sa'yo si Lord na skill para matuto, umangat, at magbago ang direksyon. Alam ko hindi madali, alam ko hindi mabilis, pero posible. Kaya kung pagod ka na sa ₱695 per day na sahod, please know that hindi ka nag-iisa. Kasi ang tanong lang ngayon, handa ka bang baguhin yung direksyon mo kahit dahan-dahan?